lahat. Hindi nyo naman kami nakakasama araw-araw. True. Hindi naman kayo makapagsabi kung yung dapat tama at mali. Yun na nga na parang kilala mo lang sila on a celebrity side, pero yung personal na buhay hindi, wala tayong kaalam-alam dun Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila, hindi natin alam kung anong nararamdaman nila everyday, kung hindi natin Sa lahat, thank you Josh for openly talking about what happened and for the kind words na sana matutunan nating lahat. Okay. Of course, this is just me. I can't speak for my group mates. Hindi ako sila. But it's not the first time na nangyari yung mga ganyan. Hindi ko naman din kontrolado yung mga preferences, but I feel like siguro minsan may mga times na dapat, for example, nagigets ko naman dito yung gustong i-express ni Josh na kumbaga itong inilalabas kong statement is based lang din sa kanyang nararamdaman, sa kanyang yung feeling of nadepensahan niya, yung urgency na depensahan niya si Ken sa mga nangyayaring issue around na nag-circulate kay Ken. I get this. Nagiget ko yung feeling ni Josh bilang, siyempre sabihin natin na magkakapatid na sila, no? Not in blood, pero yung environment kasi nila na sila yung from the very beginning to up till now is parang brotherly tied na talaga sila ngayon. So nararamdaman ko naman to. I feel the feeling of Josh towards sa nangyayari kay Ken ngayon, dahil nga dun sa issue na yon na kumbaga sabihin natin kasi yung fashion kasi is subjective naman yan. Kung gusto mo yan, depende na rin sa kung paano mo tingnan yung isang fashion. So, pero siyempre, kanya-kanyang preference yan. Hindi mo pwedeng ipilit yung preference mo sa preference ng iba. Pero siyempre, because of that, kailangan mo rin kasing limitahan yung mga hanggang kailan yung mga salita na pwede mong doon, na dahil hindi mo gusto yung preference na yon ng isang tao, may karapatan ka ng sabihan nyo ng negative. Siguro, sabihin mo lang siguro, I don't like that. Pero yung mag-comment ka pa beyond that reasoning mo is yun doon ko na nakikitaan siya ng mali. May freedom of expression naman tayo, freedom of speech na pwedeng sabihin mo yung ganito na ayaw mo si ganyan, ayaw mo na ganyan. Pero syempre, may consequence din kasi yung ganun yung pagbibigay mo ng something, sabihin mo kasi, ay hindi, kasi constructive naman yun. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na constructive yun kung wala naman talagang mali doon wala namang mali doon sa mismong tao na yon na pinagsasabihan mo. Paano mo sasabihin na constructive criticism yon kung yung mismong tao na yun wala namang nakikitaan na mali, di ba? Expression niya yun may freedom of expression siya kung ano niyang gusto niyang gawin sa damit niya, isusuot niya. Wala namang problema dun Yun nga lang din kasi parang yung entitlement niyo na parang dahil fan kayo or something ng gano'n ng isang tao is may karapatan na kayong iba. So, I get kung anong gusto ditong sabihin ni Josh, no? As Josh. And hindi ko alam kung ano syempre yung naiisip din nung iba, kung agree sila dito. But at the same time, di rin ako makapagsabi kung okay sila o hindi. Pero yung totoo naman. Pag may ganun, parang you should let them do their thing. Of course, when it comes to fashion, their appearances, ako, sino man sa SB19, kung ano yung gusto nila. Kung si Pao, di ba, papalda. Si Stel. Yun lang din kasi ang hindi ko mag-gets din sa mga fan, no? Na pag may ayaw sila doon sa na parang, hey, may karapatan kaming sabihan ka ng ganito, no? Na parang, kailangan mo sundin yung mga ginagawa, yung mga sinasabi namin dahil fan nyo kayo. Parang,
may kanya-kanya silang expression men eh. So, hindi mo sila pwedeng kasing panghimasukan sa Like, mga it is not the personal first na time that it happened. decision nila. And Ken, Justin, or me, maybe we have different, siguro, beliefs and perspective when it comes to things like this. Nakikita ko sa dami nagsasabing kamusta. Pero you shouldn't, siguro, iwasan nyo yung, or, alam niyo yun, if you, kung di nyo, may di kayo trip, kung ano yung ginagawa, kuwari kay Ken, I feel like dapat, especially when it comes to appearances and fashion, you should let people express themselves. True naman yun. Totoo naman. Kasi, ano rin siya eh, kung mangyari sa akin yun, parang, in a way, I appreciate siguro the concern, pero that's still my body. Ganun yung take ko sa mga ganyan. Yan. Parang, at least, diba? I know we guys are, of course, very approachable lahat, or merong mga kanya-kanyang Gusto. siguro let's keep it healthy. Yun. Mahirap kasi sabi ko nga, diba, it wouldn't hurt at least to say nice things. Kung merong hindi swak sa preferences nyo, Totoo naman. okay lang yun. Kasi, kumbaga, wag na kayo mandamay. Yun na siguro. Nasa inyo na yun. Yun ang nga kasi sinasabi ko na kung hindi mo siya gusto, you are free to give your opinion, pero hindi mo pwedeng yung opinion man yun, ipilit mo doon sa tao. Yun kasi yung nagkakaroon na tayo ng toxic environment dahil doon eh. Dahil sa opinion mo na yun, gusto mo yung opinion mo na yun, ipilit mo doon sa tao. And then sa ibang tao na parang, ay hindi, diba, kasi ganyan, diba, dapat ganyan. Hindi, mali. Kung ayaw mo ganon, yun sinasabi ko, kung ayaw mo, edi, opinion mo yan, sige, okay lang, wala nang problema. Pero yung ipipilit mo, doon tayo magkakaroon ng problema. Karoon lang naman yun. Kahit sino sa amin, feeling ko, kahit ako, hindi kayo gusto sa akin, may di kayo gusto kay Justin, may di kayo gusto sa kay Stel or what, kung ano man ang nila, pwede nyo namang sabihin din nicely, but true, yun ang sinasabi ko. I understand, di naman may iwasan yung mga ganyan. Yeah. Pero maybe hindi naman ako makapagsabi kung sino yung okay o ano. Malay natin medyo, diba, iba-iba yung way ng mga tao mag-cope up. Ako honestly, it's the same thing. Hindi na ako active sa social media, mga ganyan. Ayoko na rin nagtitingin masyado. Kahit din ako parang sa sobrang toxic na lang, especially yung sa Facebook, man, sobrang toxic na. So, bihira na ako mag-open ng Facebook, madalas Messenger na lang kasi naandun yung mga contact ko. So, masyado ng toxic. So, makikita nyo na lang din talaga ako, madalas ako sa YouTube. Even sa X, naggumawa ako ng account sa X, pero hindi na ako masyadong active doon. Yan nga, yung news, politics, yung mga kung ano-ano na wala naman dapat pag-usapan, pinag-uusapan, hindi naman dapat issue, ginagawa ng issue. May sobrang toxic ng social media, kaya more on Messenger lang ako for the contacts, may mga contacts ko. And then, syempre, yung sa YouTube, ito lang din talaga. And most probably, because I'm busy, diba? I have a lot of stuff to do. Kaysa sayangin ko yung oras ko magbasa ng negative stuff. Pero may mga dadaan pa rin minsan, may mga di ka may iwasan. Pero dapat siguro kahit pa paano, diba? Especially with what we do. Kung wala naman kaming natatapakan, lahat naman ginagawa lang yung thing nila. Sabihin natin specifically for Ken, diba? Wala naman siyang sinasagasaan. Hayaan nyo lang yung tao.
Yeah, Meron din totoo naman. kanya-kanyang True. buhay at kanya-kanyang ways of expressing themselves as Facts. well as the others. Yes, facts. Kung natatawa nga ako minsan, di ba? Parang kailangan yung compare or anything, Yeah, no? kaya nga kasi kung like something dito na lang, ito na lang sabihin na natin, itong sa 5 na to, example ko tong 5 na to. Itong picture ng outfit ng 5 dito. Sabihin natin kung ako honestly, I don't like na parang hindi ko trip yung ganitong style ng ni Ken. No, yung ganito, itong sa parang leopard skin, tapos ganito. I don't like, sabihin natin, hindi ko lang trip. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin, oy, Ken, ayoko ng ganyan, parang hindi naman dapat yun. Sabihin mo natin na, yeah, I just don't like the trip, yung suot niya ngayon. Kasi madalas naman talaga, gusto ko yung suot ni Ken. Pero may certain time din talaga na parang, parang hindi ko trip yung suot ngayon ni Ken. Like, sample ko na dito. Pero kailangan ko ba siyang pagsabihan na, ang pangit-pangit naman ang suot mo dyan? Tapos parang, uy, palitan mo naman yung ganyan kasi parang nababadoyan ako sa suot mo. Parang hindi ka bagay, parang nadadrag mo yung 4 dito na maganda yung suot, tapos ikaw gana. Di ba parang ganun, bakit mo kailangan nang sabihin yung ganun, na parang, hello, mature na tayo na matatanda na tayo, hindi nyo kailangan gawin yan. May certain times din talaga na may ayaw tayo sa isang tao, pero bakit kailangan mong i-drag mo yun? Kailangan pagsigaw mo sa social media, ganda kasi ganyan ba yun? Grow up, Hindi mo pwedeng gawin yun sa mga, Diyos ko, matatanda na tayo para gumanyan pa tayo, Buksan yung isipan nyo, If they want to do what they want to do, they'll do it. Kung anong gusto nilang gawin, totoo naman. gawin nila. Kung ako, hati yung buhok ko, ganyan. This is my life, this is my hair. I mean, let them do their stuff. Yeah. True. Facts. Yun lang. And I'm not saying everyone, but maybe huwag kayong sobrang sabihan toxic ng kasi yan, I feel like learn to reflect. Everyone should learn to reflect. If you feel like may mga nasabi rin kayo hindi maganda sa other people, baka hindi nyo alam, di ba? Hindi rin nakakaganda yung mga ganun. Ano lang tayo lahat dito, dapat appreciate na lang natin kung ano yung meron. Minsan, hindi tayo aware, tayo na pala yung nakakasira ng mga dapat hindi naman nasisira. Pero at the same time, baka naman alam mo yun, it's okay to be emotional but controlled siguro. True. Be aware of the bigger picture kasi hindi naman natin nakikita lahat. Hindi nyo naman kami nakakasama araw-araw. True. Hindi naman kayo makapagsabi kung yung dapat tama at mali. Yun na nga, na parang kilala mo lang sila on a celebrity side. Pero yung personal na buhay, wala tayong kaalam-alam dun Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Hindi natin alam kung anong nararamdaman nila everyday. Kung hindi natin alam kung gaano sila kapagod. Kaya dadagdag pa ba tayo? Sabihin natin fun tayo Di ba dapat tayong umiintindi? Di ba dapat tayong umintindi? Bakit parang tayo pa yung nagiging pabigat sa kanila, kung talagang totoong fan tayo. Yun lang naman yun. There are things na happening for a reason. Maybe yung iba, nadjudge nyo agad sa isang clip, sa isang video. True. But what about the bigger pictures? Di ba? Yun lang. Hindi nyo dapat i-judge sa ganun. Masyadong masyadong low blow na masyado yan. mababaw. Yeah. Well, that's my take. Below na yan. Especially, parang may nakita rin ako kay Stel before, mga ganun, or kay Pao, di ba? Or even sa lahat, feeling ko naman lahat. Especially kay Stel, what? Especially Stel and Pablo, though. Especially Stel and Pablo, before pa, At kami, di lang naman ito But yeah,
para kaming ruleta na sino yung mabubunot, ganun. Yeah. Totoo yan, na para kayong ruleta na kung sino yung matatapatan ng araw, kayong ibaba siya. Man, no, it's, yeah. Man, heartbreaking din para sa man. Take it easy. Meron kayo learn to live life, di ba? Of course, di maiwasan yung mga misunderstandings, but it doesn't mean na mas tama kayo, mas malito. Yeah. Ito yung preference nyo. Ito na yung dapat maging kalabasan ng mundo. Yeah. But ayun, ano tayo? Good vibes. Okay naman kami. Yun. But hindi ko rin sabi kung okay lahat. Kasi, di ba? Kanya-kanyang battles yan. Yeah, true. Totoo naman. Personally, okay na. So, yeah, medyo ano din talaga yan. For final thought ko siguro is talagang may kanya-kanya tayong preferences sa passion, sa buhay, kung ano man yon. May sarili ka ring opinion. Karapatan mo na magkaroon ng opinion, sarili mong expression. Pero once na parang umakyat ka na or beyond the boundary na yung opinion, doon na tayo nagkakaroon ng issue, doon na tayo nagkakaroon ng something na hindi pagkakaintindihan. So, syempre, kung may opinion ka, pwede mong sabihin, or mas maganda, kung hindi maganda yung opinion mo, siguro keep it to yourself na lang para hindi tayo maka-hurt ng ibang tao. Yun lang naman. Especially kung ang mga tao na yun hindi natin nakakasama araw-araw, hindi natin sila kilala personally dahil hindi natin sila kasama sa araw-araw nating pamumuhay. And then, syempre, when it comes naman sa criticism, kung magko-constructive criticism ka, make sure siguro na maganda yung approach. Yun lang naman doon. No? Make sure na talagang maganda tanggapin yung criticism niya. Kung hindi maganda, make sure na yung approach mo sana sa tao na yun is maging light or maging positive pagdating sa kanya. Kasi may mga criticism na constructive criticism na, ay, pangit naman yan, tanggalin mo, dapat yan. Siguro yung kung paano natin i-approach, siguro make it more approachable and more yung madaling matanggap ng tao na yon. So, syempre, sinasabi ko nga, kung hindi natin kilala yung tao personally, huwag tayong magbigay ng opinion natin na parang kilala natin sila, no? So, ganun lang din naman. At syempre, madalas kong sabihin, may kanya-kanya tayong self-expression, self-preference. Kung hindi mo gusto yung tao, make sure na manahimik ka na lang, no? And then, syempre, maging open-minded tayo, no? Matatanda na tayo, no? Hindi natin kailangan ng toxicity sa ganitong community, especially sa 18, sa fandom. So, yeah, yun lang ang akin. At sana lahat tayo malinawan ng isip, itigil na natin yung toxic sa ating community. Bye.